Guess what, curry lovers? Sigurado akong proud na proud sa akin ngayon ang mother-in-law ko. Dahil every time na may bisita kami, pinagmamalaki niya ako na keso daw masarap ako magluto ng tea, ng sabji, pati chapati. Pinagmamalaki niya ako sa lahat ng bisita namin. But this time, magluluto ako ng Indian food para sa bisita namin. Hindi siya basta bisita, kundi father mismo ni mother-in-law at kapatid niyang lalaki, kasama pang asawa niyang buntis. Mahilig akong magluto at ako usually nagluluto ng pagkain namin araw-araw dito sa bahay. Dahil ako lang ang free sa amin lahat, all of them are busy na naghahanap buhay. Pag may bisita, tumutulong lang ako sa paghiwa gaya ng kamatis, sibuyas, bawang. Yun lang ang ginagawa ko pag may bisita. Usually sila ang nagluluto. This time, halos lahat sila wala sa bahay. Umuwi ng village para magbakasyon. Lahat sila na bakasyon, kami lang ni Habi ang naiwan dito sa bahay. Dahil nauna kaming nag-vacation ni Habi, sila naman ang pumunta ng village. Dito sa India, pag may bumisita na galing sa village nila, they take that opportunity to invite them to eat in their house for lunch or dinner para magkamustahan at magkwentuhan. So kami ni Nayan, we use this opportunity dahil ngayon lang namin ulit nakita ang lolo niya sa mother's side. Invite namin siya agad nung nalaman namin na andito siya sa surat. Actually, ang daming ang nag-invite sa kanya na kumain sa bahay ng mga anak niya. We insist na dito na kumain sa bahay. Nayan even used me para mapa-oo siya dahil ako nga daw ang magluluto, so hindi na siya nagdalawang isip na umoo siya. Agad kaso ang problema, ano ang lulutuin ko? Gabi pa lang nagbabad na ako ng tsole dahil naisipan kong lutuin tsole masala, puri, dal rice, tapos bibili na lang ng samosa sa labas at sweet. Dahil sobra akong excited at alam ko sa sarili ko na pagdating sa Indian food, mabagal akong magluto because I make sure na masarap ang lulutuin ko. Hindi kasi basta-basta ang Indian dishes na pwede mong iwanan sa kalan habang may ginagawa kang iba. Nagsimula ako ng 40 pa lang, hinahanda ko na ang mga gagamitin ko sa pagluluto, kagaya ng bawang, sibuyas, kamatis. So habang naghihiwa ako, pinapalambot ko na o nakasalang na sa lutuan ang tsole at dal. Di naman halatang excited ako, no? Kasi this is my first time na magluluto ako para sa bisita. So walang mag-a-assist sa akin kung paano lutuin ang mga to. But thankfully, may YouTube naman. Mapapasearch talaga ako ng marami kung paano lutuin ang mga to. Pagkatapos kong ihanda lahat, niyaya ko na si Habi na pumunta sa market to buy few more vegetables dahil kulang yung mga ingredients ko sa pagluluto. So habang nagluluto ako, feel ko kulang yung chole masala. So na nag-add ako ng isa pang ulam which is ring na bateka. Ito ay eggplant potato dahil sobrang dali lang niya lutuin guys. At feel ko din ubos na ang oras ko kaya nag-decide ako na ring na bateka ang lulutuin ko. Alam nyo ba, based in my observation, parang eggplant potato ang pinaka-famous na ulam dito sa India or dito sa surat. Kasi pag mag-attend ako ng any event kagaya ng kasal, engagement, baby shower, hindi mawawala ang eggplant potato. At mayroon pa akong problema, yung puri, wala akong experience kung paano gumawa o lutuin. Kaya in last minute, nagchapati na lang ako for sure na hindi ako papalpak. Pagsapit ng 7:15, habang nagluluto ako, sinundo na ni Habi ang lolo niya. Siya ang unang dumating sa bahay dahil ang kapatid na lalaki ni mother-in-law ay may trabaho pa. Susunod na lamang sila. So pagkatapos ko magluto mga bandang 7:40, sakto naman na dumating na ang mga bisita. Ang makikita ko naman ang anak nilang super lusog, ang sakit din niyang manapak o sumuntok kasi kahit bata pa lang ang bigat ng kamay niya.
Sa mga oras naman na to, syempre tinawagan ko talaga si mother-in-law. Nag-video call talaga ako para makita niya yung mga niluto ko. Pinagmalaki ko syempre, dugot pawis ko ang nilaan ko dyan para masarap. गुजरातનું ફેમસ શાક ફેમસ શાક પાડે ગુજરાતી ફેમસ શાક રીંગણા બટાકા આવે ચપાતી અને ભાત and then mami થઈ ગયું હા ઓકે ફાઇનલ ડીશ તૈયાર થાય છે સમોસા ચણાનું શાક ગુજરાતનું ફેમસ શાક દાળ ગુજરાતી ફેમસ શાક હા રીંગણા બટાકા So far, naubos naman lahat ng niluto ko, mula sa ulam, kanin, at mga side dishes. May naiwan na sweets pero pina-take out ko na lang sa kanila para may mainom ang bata sa bahay nila. At eto na, the most awaited answer that I want to hear from my lolo. Kung masarap ba yung pagkain? And his answer is Bo Sarasche, Swedish. Ibig sabihin, masarap daw yung mga niluto ko. Inubo pa nga siya dyan sa pagsagot. Mukhang napipilitan lamang ata na sabihin na masarap, pero ubos naman talaga yung mga niluto ko. So, I'm very happy for that. Ibig sabihin, masarap talaga ako magluto. 'Di ba? Self-confidence. Bago sila umuwi, binigyan ako ng pera. Nung malapit na akong matapos sa lahat, sa paglinis, sa pagmap, at paghuhugas, saka naman akong tatanungin kung need ko ng tulong, sama rin ng ugali ng hobby ko, no? Bali, kakabalik lang niya galing sa paghatid kay lolo. Hindi ko na pinahugas ng mga plato yung asawa ng kapatid na lalaki ni mother-in-law. Kasi kabuwanan na niya. Ibig sabihin, malapit na siyang manganak. Cooking new dishes takes patience, but results are always worth it. So, wag kayong matakot na magluto ng bagong dishes. So, that's for all. Jesse Krishna and Jai Mataji. Bye-bye and see you again to my next video.